Tutang Dila kay Laika Barista! Kabarista pa rin, yes, friend, ang iyong kasama. Kachismisan, kakwentuhan at kaututang dila rin hanggang sa mga oras po na ito at patuloy ka pa rin nakikinig dito sa iyong solid na paboritong kabanding. Ang 101.1 Yes FM. Kaya naman hayat kaway-kaway para sa iyo, yes, friend, na napapaisip na ganun naman kasi pala. Ganun pala. Kumakain pala kasi dapat sa tamang oras. O, akala mo naman kasi kapag hihimatayin na. Walang pupuntahan, yes, friend, ang iyong pagpapapayat. Kung ang magiging resulta naman nito ay papunta ka na ng langit. Charot. Pumayat ka nga pero yung paningin mo parang nakikita mo na sila. Ayan, sa mga yes friend natin ngayon na nakikinig sa kanila pong talapihitan, sa mga nasa loob ng sasakyan, sa mga nasa loob po ngayon ng paresan, grabe, nakakatakam. Gusto ko ng pares, gusto ko ng tapa. O, hindi tayo naglilihibi. Gusto lang natin. Diba? Lalo na kapag malasado yung itlog. Ay. Vivian's tapa. Sarap yan. Tapa ni Vivian pala. In English. Mapuntahan nga. Ayan. Uy, nakikinig yan minsan pala sa atin. Oo. Naispatan kong nakikinig sa 101.1 Yes FM yan last week. Sana sa mga oras na to nakikinig pa rin, no? Ayan. Alam nyo na, yes, friend, i-message mo na ako sa aking Facebook fanpage na Laika Barista. It's LYKABARISTA. Para sa iyong pabate, pa-shoutout, pasinghal, pasigaw, at isa-isahin natin yan maya-maya lamang. But for now, balikan muna natin, yes, friend, ang kwento ng ating Laika Barista Moments kanina na pinamagatang sobra pa sa sobra. Yung taong hindi trabaho para sa kanya o hindi siya napipilitan na mahalin ka. Yung taong ramdam mong hindi siya napipilitan at hindi obligasyon para sa kanya na iparamdam na mahalaga ka. Nasaan kayo? Pero sadyang may mga tao lang kasi din talaga, yes, preno, na talagang tinatrato muna ng tama o tinrato mo na ng tama pero niloko ka pa rin pagdating sa huli. Kaya minsan hindi mo na rin talaga alam kung dapat mo bang ibigay yung lahat o dapat saktuhan lang muna, pakiramdaman muna. 'Di ba? Sabi nila kapag mahal mo, ibibigay mo ang lahat para sa kanya, pero sa panahon ngayon parang ang hirap namang ibigay lahat. Kasi paano kung hindi naman suklian ang iyong ibinibigay na pagmamahal? Diba? Dapat pautay-utay lang. Na para bang nag-i-invest ka. Na para bang unang sugal mo 50k lang. Wow! Hindi na lang ang 50k! Ang unang sugal mo sa investment, o pagpalagay natin 10k lang kasi nga ano ka pa, kabado ka pa. Sa mga susunod kapag bumalik na yung interest, nakitaan mo na ng tumubo na, o kaya naman nakitaan mo ng konting posibilidad na ang pagsugal mo ay may kinahahantungan naman pala. Dadagdagan mo na sa susunod na buwan, di ba? Hanggang sa mga susunod na panahon, magiging buo na 1 milyon na. Wow, 1 milyon, B! Diba? Hindi lang naman pala yung utay-utay, hindi lang pala natin masasabing pagdating sa pera. Sa pagmamahal din pala sa panahong ito. Para nga naman minsan, yes, friend, hindi mo iniisip na nagbibilang ka pero parang ganun na nga. Kaya para sa you, yes, friend, na ganyan ang kinahinatnan, na tinrato mo na nga ng tama pero ending niloko ka pa rin. At ang nakakaloka pa rito, itong mga taong nanloloko, sinasabi nila palagi, may pa-status pa yan sa Facebook na they're searching for love pero sinasayang nila yung mga taong pure naman ng intention at genuine ng love na ibinibigay pero sinayang nila. Pero syempre, yes, friend, huwag ka maghahanap ng pagmamahal na perpekto. Walang pag-aaway na magaganap. Walang tampuhan na mangyayari. Ha! Huy! Imposible yon.
Walang masasaktan. Dahil syempre, pambalanse lahat yun ng relasyon. 'Di ba? Oh. Sige, loko-loko ka tapos ang maghahanap ka ng healthy relationship. Gusto ko dun sa taong kayang ibigay lahat sa akin. Yung taong hindi magbibilang ng pagmamahal na kaya niya sa aking ibigay. Healthy relationship. Healthy pala. Sige, magjowa ka ng gulay. Charot. Dahil ang bottom line natin, yes friend, may mga tao na kayang iparamdam sa'yo na ikaw ang kukumpleto sa mundo niya. Dahil kapag gusto ka. Kaya sana, yes friend, makatagpo ka na ng taong ipaparamdam sa'yo na hindi ka kulang. Kasi nga sobra ka pa sa sobra. Kopya? Kopyang-kopya. At para sa'yo, yes friend, na nakikinig sa mga oras na ito nag-aabang ng papremyo, bukas na lang. Bukas na lang. Nagpahinga muna si Laika Barista ngayon, pero abangan nyo yung mga susunod na DJs kung sila nga ba ang susunod na mamimigay. Kaya para sa inyo na nag-aabang dyan, yes friend, huwag mo nang ilipat ang iyong stasyon dahil susunod na ang programa ni Ganda Wanda 6 to 9 p.m. At bukas, yes friend, araw na po ng Biyernes. Hindi pa man sumasapit ang araw ng Biyernes pero mapapa-thank God it's Friday ka na kasi looking forward ka na talagang mag-day off. Mag-day off means maglalaba, maglilinis, maglalampaso, magdidilig ng halaman, magdidilig ng asawa. Charot. Diba? Gagawa ng gawaing bahay. Kasi kapag day off, yun talaga ang ibig sabihin. Pero kapag rest day mo, yun ang pahinga. Hihiga ka lang. Kopya, alam nyo na ang difference ha? O siya. Bukas ulit, magsama-sama tayo. Same time, same frequency, and same station. Pero hindi namin ititigil ang entertainment na ibibigay namin sa inyo. Dahil tuloy-tuloy pa ang mga solid na kantahan natin dito pa rin sa iyong solid na paboritong kabonding ang 101.1 Yes FM. Solid.